Bagong Miss World Thailand pinangalanan na. Hello Crawlers, mabuhay. This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kumusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella in Pageantry. And click the notification bell below para updated kayo when it comes na paglabas ako ng aking mga video. At syempre, nakita naman nating lahat na pinangalanan na ang bagong Miss World Thailand. Ito na nga, ang nakakaloka, ang former Miss Universe Thailand 2024 Oppo or Opal or kung ano man ang tawag ninyo sa kanya, bahala kayo sa buhay niyo. Or Susacha, basta si Oppo o si Opal o ano man ang tawag ninyo. Nakakaloka ang pasabog ng TPN at nalaban nga itong si Oppo sa Miss World 2025 na kalaban ang ating napakadiyosang si Miss Krishna Gravides. So ngayon ang tanong, ano nga ba ang chance na maiuwi ni Krishna ang corona ngayong meron siyang malakas na kalaban? Sa katauhan ni ni Opal ha. Nakakaloka. Alam naman nating lahat na siya ang Miss Universe Thailand 2024 at saka Miss Universe third runner-up 2024 at maganda ang kanyang advocacy, maganda ang kanyang eksena, kumbaga may ebidensya. Ano naman kaya ang ebidensya ni Krishna? Ang ebidensya ba ni Krishna ay yung pagbayad niya ng malalaki? Charot lang. Sa mga bill ng mga restaurant? Charot lang. Hindi. Ano nga ba ang chance? So, ako, malaki pa rin yung chance ni Krishna Gravides para sa akin ha. Nag-prepare kasi Krishna Gravides almost 1 year ang preparation ng Miss Krishna Gravides dito sa Miss World 2025. At si Opal or Opal, nung isang linggo lang niya nalaman. Hindi, nung isang buwan actually. Nung isang buwan lang niya nalaman at doon pa lang siya nagpe-prepare. Kumbaga, gahol na sila ng bonggang-bongga kasi nga, next week, pupunta na sila sa India ng bonggang-bongga. Yes! Sa India! Oo, sa India, pupunta na sila doon. Kumbaga si Krishna, nag-prepare ng 10 buwan or 11 buwan. Samantalang si Oppo, parang 11 araw lang yung preparation niya kasi ipapadala na agad siya. Kumbaga, I don't know kung fit siya or nasa form pa siya para lumaban sa Miss World, knowing that hindi naman masyadong dyan ng Miss World, no? Pero yung advocacy talaga ni Oppo or Opal, amazing. Talagang may trabaho talaga siya. May gawa. At talaga alam naman natin yung mga plakadong eksena ng Thailand. At gustong-gusto rin siguro talaga ng Thailand na manalo din sila ng Miss World. Hindi lang Miss Universe. Nako, nakakaloka to ha. Kailangan prepared talaga ang ating Krishna Gravides sa pag-eksena dito sa sa Miss World. Siya ang may... Di lang naman siya. Kumbaga, isa siya sa may pinakamahabang ano ba tawag dito? Preparation para sa Miss World. Pero wala tayong nakita, di ba? Di ba? Ng mga eksena. Meron siyang mga pagtulong, may mga video siya ng about sa kanyang ano ba tawag dito? Kanyang advocacy, pero nakukulangan tayo, hindi sapat yun at ang dami pa niyang mga eksena at ginawa ng mga previous month, last year na nag-trending siya ng bonggang-bongga. So, sapat nga ba na
ang paghahanda ng ating Krishna Gravidas para ligwakin ang pasabog ng Thailand. Kasi breaking news talaga ng bonggang-bongga. At talagang pinagkaguluhan talaga ng lola ninyo na si Oppo pala ang i-appoint ng Miss World Thailand doon sa Miss World competition. Di ba? Ano pa yun ha? Fresh na fresh pa si Oppo. Hindi na siya magto-turn over kasi sa Miss Universe Thailand kaya pumunta na lang siya sa Miss World. Kasi obvious naman na, di ba? Nasa ibang company na kaya nawat na yung ang Miss Universe Thailand. So, possible na wala na siyang papel doon. Possible na hindi na siya kailangan doon. Possible talaga na wala na. As in, zero turnover, zero eksena na siya doon sa papageant ng nawat ninyo. So, punta na lang siya sa Miss World para mas lalo siyang kikinang malay mo manalo siya, di ba? Yung credential kasi na meron si Oppo, kapanalo-panalo. Samantalang, ang ating kandidata, yung credential na nakakatuwa. Charot lang. Charot lang. Pero syempre, bilang Pilipino, support ako kay Krishna. For sure, ilalaban niya ng bonggang-bongga. Hindi natin alam kung ano ang preparation na hinanda niya, kung ano ang preparation ng ALB production, kung ano ang eksena nila para lumaban sa Miss World. Baka sa sobrang preparation ay maligwak kagaya ni Gwendolyn Fornol, di ba? Kung ano-ano pang mga eksena, kung ano papayong-payong pa siya doon, ligwak naman pala talaga. So, ayun lang ang kinakabahan ko. Sana talaga sa Miss World Philippines din naman, no, magpa-pageant naman kayo. True advocacy talaga yung, alam naman ninyo si Aling Julia, beauty with a purpose talaga ang labanan sa kanya. Ano kaya beauty with a purpose ni Krishna Gravidas? Ang pakain sa mga aso, street dogs, or whatsoever. Hindi ko naman siya ina-underestimate. Hindi naman ako na, bababaan lang, or hindi naman ako na, ano ba tawag doon? Yung iba kasi, iniisip nila, yung sa advocacy ni Krishna is parang, ang baba ng tingin nila doon sa pagpapakain. Mahalaga rin yun ha. Para sa akin, mahalaga din yan. Is advocacy pa rin yun. At least may advocacy ka sa buhay. Pero sana maraming uploads, no? At maraming mga eksena talaga. Hindi yung kung ano-ano mga photoshoot. Hindi kasi nagmamatter ka, Aling Julia, ang photoshoot. Di ba? Sana. Kasi kung titingnan mo yung Instagram ni Oppo at saka ni Opal, amazing talaga sa pagtulong. At talagang legit talaga ang advocacy ng lola mo. Kaysa Instagram ni Krishna na puro pa sweet at photoshoot. Diba? So, syempre, doon tayo nagugulumihanan. Ano nga ba ang chance niya? Kahit na-appointed lang itong si Oppo at wala masyadong preparation, mukhang pupunta pa siya sa highest placement. Samantalang itong si Krishna na halos isang taon ng preparation ay mukhang nagdedelikado pa. Pero when it comes sa beauty, syempre, Team Philippines tayo, diba? Philippines, kahit alam mo nang matatalo. Charot lang! Charot lang! Push tayo, ipre-pray natin yan ng bonggang-bongga si Krishna Gravidas sa Miss World kahit pasabog ang Thailand. Philippines pa rin kami, no? Hello! Kahit anong mangyari, by hook o by crook, putulan man ng ulo si Michael Florendo, kay Philippines pa rin tayo tataya, lalong-lalo na. Wala tayong corona sa Miss World. Kailan pa ba ang pangalawa? Charot lang. 12 years nang nakaraan, wala pa din. Krishna, baka naman, ilaban mo naman kami, please lang. Ayun ang breaking news. By the way, this is Gazel Ortega. Bye.